Paano ba gamitin itong cheap flights sa paghanap ng murang flight? Umpisahan na natin. Pag-open mo ng cheap flights app, mag-register ka na lang muna, tapos ito na yung homepage kagad natin. May tatlong category dito, flights, stays, and cars. So, pili lang muna natin dito is flights, tapos may tatlong options para sa'yo dito. Round trip, one way, at saka multi-city. So, ang gagawin natin example dito is yung round trip. Assuming natin na parang si OFW magbabakasyon sa Pinas, tapos babalik ulit ng Saudi. Tapos taga-Riyadh siya. Tapos Manila ang uwian niya sa Pinas. So, ito muna, kung saan manggagaling ang OFW, tapos saan pupunta. Okay, taga-Riyadh siya, dito siya manggagaling, kaya sinelect natin Riyadh. Tapos, ito naman yung pupuntahan niya. So, magbabakasyon siya sa Pinas. Since round trip to, so ang magiging flight na lalabas dito is Riyadh to Manila, at saka Manila to Riyadh. Dito naman tayo sa petsa. I-select lang muna natin to, tapos lalabas yung kalendaryo. Okay, so pipili na tayo kung kailan tayo uuwi ng Pinas at kailan tayo babalik ng Saudi. So, sinelect mo ko muna dito is June 10. Tapos, ang sinelect ko naman sa pabalik ng Saudi is July 15. Okay, dito tayo sa ilalim. Piliin natin dito is yung plus and minus 3 days. And dito rin naman sa pabalik ng Saudi is plus minus 3 days. Okay, kung gusto mo na, kung specific yung petsa na liliparan mo, piliin mo yung exact date. Ganyan. Exact date dito, exact date dyan. Dito kasi sa plus and minus 3 days, at least medyo flexible tayo. Mas makakahanap tayo ng murang flight kasi pagdating sa cheap flights, titignan niya mula dito sa June 7 hanggang June 13. Yung buong linggo na to, hanapin niya kung ano yung mga presyo ng flights niya, tapos isosort niya. Ganun din yung gagawin niya sa July 15 mo na flight. Since may plus and minus 3 days, titignan niya yung July 12 hanggang July 18 na flights. Alamin niyo yung mga presyo na yan, tapos pagko-combine niya yung mga flights na meron dyan. Yung 2 linggo na yan, ito sa taas, yung buong linggo din na to sa ilalim. So, alamin niyo yung presyo, pagsasamahin niya, tapos magmi-mix and match siya para sa'yo. Tapos, babalik tayo sa page na to, sa homepage. So, nakaset na ng June 10 plus and minus 3 days and July 15 plus minus 3 days. Itap na natin yung search. Lalabas na lahat ng mga flights na available mula sa June 7 to 13 at July 12 hanggang 18. So lahat ng 'yon pagsasamahin niya dito, kaya sobrang daming mong flight na makikita dito. So ikaw na lang maghanap kung alin yung natitipuhan mong alis at saka balik ng Saudi. So tingin ka lang dito sa pinakakaliwa, andito yung petsa. So June 8, tapos ito naman yung oras ng alis and dating ng Manila. 5:55 AM, tapos 8:35 PM ang dating ng Manila. Ito namang pabalik ng Saudi is July 17, 10:45 PM alis na Manila, then 4:25 AM ang dating sa Riyadh. So ikaw nang bahala mag-review kasi dito sa kanan naman yung mga presyo ng bawat flights na yan. Dito na tayo sa sinelect natin flight. So yung June 18 and July 12 flight, tapos isang traveler round trip, Riyadh to Manila flight. Dito lalabas yung mga recommended websites niya kung saan mo pwedeng i-book yung flight na to. Hindi lang Kiwi and eDreams yung lilitaw dito, pati yung mismo mga website nung airlines, Trip.com, MyTrip, Agoda, Booking, lahat yan lilitaw dito. Pero so far kasi dito sa specific flights na to, dito mo lang siya mabubuk ng mabubuk. Tapos ito yung presyo nila. Tapos dito naman sa sa ilalim, ito na yung details ng flight na pinili mo. Mas maganda itap mo yung down arrow para masigurado mo lang na lahat ng details ng flight is naaayon sa'yo. Kasi yung iba kasi may mga connecting flights, so double check mo kung sapat ba yung oras ng connecting flight, sobrang ikli ba or sobrang haba ba ng connecting flight. Pag okay na, pwede na tayong pumili dito ngayon. So, ang lumabas lang dito is yung Kiwi.com and eDreams. Sa Kiwi.com, 533 reals lang. Tapos sa eDreams naman is 706 reals. So, ang pipili natin dito is yung Kiwi kasi siya yung may pinakamurang flight. Then, itap na natin yung view deal. Lalabas na dito yung website ng Kiwi. Maglo-load na siya. Pwede kang mag-open na lang ulit ng bagong browser. Tapos, mag-register ka sa Kiwi.com. Tapos, hanapin mo ulit yung flight na to. Yung Riyadh to Manila, June 8 to July 12. Select mo rin yung tamang mga flight numbers, pati yung oras ng departure and arrival para mahuli mo yung flight na
pinakita sa'yo ng cheap flights. Tapos, ito, may pagpipilian ka lang na option, K-Basic, tapos yung mga, kaso, ang problema sa K-Basic is nakadepende dun sa airline mo. Kunyari dito kasi Cebu Pacific, yung flight cancellation, kung magka-problema ka sa flight, nakadepende mismo sa Cebu Pacific. Yung mga ganito kasi, yung mga K-Basic, para to sa mga ideal flights, yung tipong walang magiging problema sa flight. Kung tingin mo walang magiging problema, pwede tayo magtuloy sa ganito. Pero kung tingin mo medyo, kung ayaw mo nang ma-hassle, medyo mapapagastos ka lang ng konti, pero once na magka-problema naman, is very well supported ka nung subscription na bibilin mo. Dito kasi sa isa, yun nandito sa kanan, nasa bandang 700 reals naman. Pero i-assume natin na gusto mo makapagtipid, pero tingin mo naman is walang magiging problema doon sa flight na pipiliin mo, pwede natin i-continue itong 533 reals na to. So, tap natin yan. Lagay mo na yung personal information mo. Kung ano yung nakalagay doon sa passport, sa first name, yun yung ilagay natin. Sa surname, ito na may apelido mo. Then, nationality, gender, date of birth, yan na lang. Kung may idadagdag kang pasahero, kunyari dalawa kayong lilipad, itap mo lang yung add new passenger or add another passenger. Then, ilagay mo na yung personal information niya. Ganun din, kung ano yung nakalagay sa passport, yun yung ilalagay natin dito. Iwasan natin magkamali sa spelling ng pangalan. Then, tap na natin yung continue. Next naman is yung insurance. I do not recommend na kumuha pa tayo ng insurance kasi magbabakasyon naman tayo sa Pinas and yung mga family members naman natin is member ng PhilHealth, ganyan. So, tapos may OWA membership din tayo. So, kahit wag na. Pero, kung magka-travel naman tayo papunta sa iba pang mga bansa na hindi naman tayo doon nagtatrabaho, kunwari ako, OFW ako sa Saudi, pero magka-travel ako kunwari sa Thailand o kaya sa Bangkok or Vietnam. So, yun, marirecommend ko na kumuha ng insurance para kung magkaroon tayo ng problema doon, medical issue, sagot tayo ng insurance na in-avail natin dito. Pag okay na, tap lang natin yung continue. Okay, so dun sa kanina, walang insurance, bali 533 reals yung babayaran natin. Yun pa rin yung cost ng flight natin na to. Pero dito na magbabago yung presyo ng flight. Kasi dun sa pinapakita na usually ng mga cheap flights, yung mga presyo dun is puro mga walang luggage yan. Kahit yung iba pa mga apps tulad ng Skyscanner, puro mga wala pang luggage yung mga presyo na makikita natin dito. Dito pag nag-add na tayo ng 20 kg check-in luggage, so 532 reals naman yung presyo bawat isa. Tapos ito yung size limitation. Tapos 20 kg plus 1 mo lang. Okay, so valid na to para sa pag-uwi ng Pinas pati na rin pagbalik ng Saudi. Kung bitin sa'yo yung 20 kg na check-in luggage, so gawin mo na lang dalawa. So dalawa. So mangyari 532 reals times 2. So, para lang malabas na 1,064 reals. So, ako naman, i-assume ko lang na 20 kilograms yung check-in luggage mo. So, 532 reals plus 533 reals. So, yun lang yung magiging presyo ng ticket natin dito. Kaya yan, ako naman, send ko ng isa, tapos tap na natin yung continue. Tapos, lalabas lang ulit yung offer nila na to. Kung basic saver, wala kang option mapalitan yung flight or babayaran mo yung, yung rebooking fee. Pero kung iba naman, kaya basic standard, basic flexi, at least yun, mas mura or libre yung pag-change ng date ng flight. Tapos yan, lumabas na dito yung total nung nababayaran natin. So, 20 kg luggage plus yung ticket ng flight natin. So, 1,086.91 reals. Dito sa pagpili ng upuan, I do not recommend na pumili ka ng upuan kasi may bayad pa yata to. Doon mo na lang gawin yan sa loob ng app ng airline na yung sa Cebu Pacific Airline app. So, dito, skip lang natin yan. Tap lang natin yung continue. Ito naman, AirHealth Plus Flight Disruption Resistance. In case na magkaroon ng problema yung flight mo, pwede mong kausapin na lang yung AirHealth, tapos silang bahalang kumausap sa Cebu Pacific. Pero kung gusto mo, ikaw yung nag-aasikaso, alam mo yung mga kailangan mong gawin, ikaw yung kakausap sa customer service ng SebPac, so, itap mo na lang yung I'll take the risk. Tapos, tap na natin yung continue. Tapos, ito na, final stage. Ilagay mo na yung card details ng ATM card mo. Basta may MasterCard or Visa logo, pwede natin ilagay dito. Then, pwede na natin bayaran yung 1,121.14 reals. Tapos yan, pag naging successful yung pagbayad natin, may ma-receive na tayong email ng booking natin sa flight na to.